Good afternoon to this committee. Regarding po doon sa testimony ni ex-mayor Teddy Tumang, if I am not wrong, maybe the first committee hearing or second committee hearing na-discuss niya regarding doon sa iniram niya doon sa aking bayaw at yung iba pinagtulong-tulungan po namin. Yun po ang naging deklarasyon niya regarding doon sa mga paano kami nakapag-produce ng 43 million. Meron po doon sa hearing natin yon. Ngayon, regarding po doon sa ano po, yung kay Francisco Bonus, tama po yung sinabi doon sa ano po. Sorry, Mr. Alex Tumang. I would just like to interrupt you. Sandali lang po. Then you continue. Mr. Bonus, can you transfer here? Dito po sa harap. Pwede ka bang lumipat dito? Yan. Tabi ka, badi ka. Okay, please proceed. Mr. Alex Tumang. Tama po yung sinabi po ni sa department ito sa immigration, sorry po, sa immigration na nagkamali po si Mr. Francisco Bonus doon sa nung nag-usap kami by phone. Doon sa nagkita kami doon sa ano, mali po yung deklarasyon niya. Kaya nung binerify namin kung tama yung mga documents na binigay sa amin, tapos tinignan namin yung records na sinagmit namin sa Congress, may discrepancy. May discrepancy po siya. Instead of August 20, December po siya nagdalang pera. December 5 nung nag-arrive siya, kaya yung December 6, doon po siya pumunta sa bahay na binigay doon kay Agnes. Ngayon, yung regarding po doon sa kay Christian Marie Pagyo, ang pagkaalam po namin, pwede pong magdala yung underage basta kasama po yung kanyang parents base doon sa ano po, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Circular Number 1146, Series of 2020, Annex K, page 2 of 2. Nandun po. In case of minor age below 18 years old, traveling with or without its parent or a legal guardian, the parent, legal guardian, or the Bureau of Customs personnel, whoever is available, shall assist the minor in accomplishing the form. Chair. Yes, Chairman Akop. Andre, are you done? Architect Tumang, are you done? Yes, Kahit hindi Your siya Honor. tapos pa, architect. Yung sinasabi mo, yung regulasyon niya, di ba? Opo. Paano nagkaroon ng pera ng ganyan kalaki? Yung 7-year-old. Pinadala lang po ng aking bayaw na galing pong Amerika. Ito po yung pinag-uusapan natin na 5 Sino? billion. Anong pangalan? Anong pangalan na bayaw mo? Norma Deyang po, Mr. Chair. Yun yung namatay na. Yun yung patay. 5 million po. Opo.
10,000 US. Sige. Okay. We'll take it as of now. See, Mr. Chair, pwede ba natin malaman yung breakdown ng pinadala? 43 million yan, di ba? So, ano no breakdown? Meron ka na. Ayun. Before Chairman Dan, tingnan mo muna yung yung amounts. Pero yung sinasabi mo kasi Alex Tumang na that was the first statement of Mayor Tumang during the flag ceremony nung after the first hearing. Now, sinabi niya yun doon mismo in front of the employees. And then during the second hearing and third hearing, binago niyo na. Kahit sino, ako hindi mo ako mapaniwala. And all those revelation in today's hearing, lalo na yung kay Kapitan ng San Lorenzo, na lahat ng mga transactions doon sa Yatay, ay si Mayor Tumang ang may hawak ng pera, siya pa nagbibigay ng mga komisyon. With that, Mayor Tumang has the capacity to pay. Pag tinanong ko itong si Bonus mamaya, are you telling the truth? Are you confirming the statement of Alex Tumang? Kino-confirm mo ba? Yung ibang ng pinsan ko siya, hindi ko ang iano ko lang na magsasabi akong katotohanan dito sa dinala kong pera. Twice ka nagdala ng pera. Dalawang Your 10,000. Honor. Your Honor, yes. How frequent are you traveling in the US? Parati akong magta-travel. Anong parati? Every year? Once a year? Twice a year? Every 4 months? Every 3 months? Kuminsan 3 beses sa isang taon, kuminsan 2. Ngayon dahil retired na ako, kada 5 buwan o 6 na buwan, Retired from 7 what? buwan. Retired ako ng US, immigrant ako. Immigrant ka? Retired na ako kaya siging uwi ko dito. Of course. You have Kahit to- nung nasa US ako, Your Honor, nagtatrabaho ako doon, umuwi ako twice or 3 times a year. So you bring cash? US dollar? Ako hindi, Your Honor, kasi nagpapalit akong dollar dito. Pero ipinadala sa akin, Hindi, ganito muna. Ano bang bit-bit mo from the US? Itong 10,000? Dalawang 10,000 to di ba? yes, Your Honor, So, cold cash. cash, 10,000, 10,000. Your Honor. Tapos yes. the 10,000 US, binigay mo diretso. Sa bayaw ko, Yung- sa pinsan. Bayaw ko sa pinsan. Yung kay Agnes. Pinadala lang sa akin kay bayaw ko Agnes. Yun. No, kanino mo binigay yung pera? Kay Agnes, yung bayaw ko. Saan? Sa pinsan. Sa bahay nila. Sa bahay nila. Your Honor. Nakadulyar. Naka-envelope, naka-tape. Nakadulyar. Dollar. Do you confirm this, Mr. Alex? Yes, Your Honor. So, eto ngayon, ang tanong. Eto, balikan lang kita mamaya, Mr. Bonus. ha? Sige, Your Honor. So, US dollar. After receiving that 10,000, and that's 20,000 total, di ba? From Mr. Francisco Bonus. Ano ba binigay mo diretso kay Mayor Tumang? Your Honor, 2 beses po niya yung schedule na pagbigay doon. Hindi nga, tinatanong na kita, tanggap niyo na. No, dalawa nga, 10 and 10. Now, Apo. that is a US dollar. Anong nangyari? Binigay niyo diretso yung US dollar? Your Honor, pagbigay po doon sa bahay,
dinala ko na po kaagad kinabukasan kay Teddy Tumang doon sa bahay nila. US dollar, Basta yung sinabi ko sa kanya, yung naka-envelope na to, o galing kay kay ate, $10,000 na naman ito. O yan. Every na dumating yung mga tao na nagbitbit ng pera, dinadala ko po o kaya pinapakuha doon sa bahay. So lahat ng mga US dollar na tinanggap nyo from all these persons, binigay nyo kay Mayor Tumang. Yes, Your Honor. Okay, hindi nyo pinapalitan, Hindi po. Wala na po akong pakialam doon sa basta binigay ko po sa Andito ba yung treasurer? Former treasurer ng Mexico Pampanga who is involved in this transaction? Mayor Ding, nandito ba? Wala. Next hearing, Comsec, pagka-imbitahan siya. Kasi gusto ko lang i-check. Kasi as of now, wala dito si Mayor Teddy. No? And I hope he will go back in the Philippines. Kasi NUS to eh. And I presume that he pays the municipality of Mexico Pampanga in peso. Now, ang tanong dito, eto, mas lalalim to. Mr. Chair. Pag nantido na si Teddy Tumang. May tanong Hindi pa lang ako ako. tapos, sir. Okay. May please tanong lang proceed. ako. Mr. Alex Tumang, ano po trabaho ninyo? Mr. Chair, isa po ako arkitekto, tapos contractor po ako. Magkano AAA po- contractor po. Magkano po yung mga kontrata ninyo? Ito pong, Ano po ang kinokontrata po if ninyo? I'm not mistaken, itong dalawang parking north and south ng Congress, ako po ang gumawa nito. Nasa nasa 300, I think 300 something 340. 340 million na naging kontrata po ninyo. Kung hindi po ako magkakamali. Dito po sa Kongreso mismo. So you have contracted with the House of Representatives. Yes, Your Honor. So when was this? Time po ni Speaker ito? Taga Davao ba yan? Nograles. No. Davao, sabi mo. Alvarez. Alvarez, yes, Alvarez. And that was 20 ano yun? 17 Congress, that was 2016. 2016. Okay. So ilang kontrata po ninyo? Kung minsan ang pumapasok na project namin ngayon, abot kami ng merong mga 1.4 1.4 B. billion? Yes. Ang naging kontrata niyo po kay Congressman Alvarez? No. Hindi po. Yung mga pumasok kong project itong year na to. At that time, 2018, nag-submit po ako ng mga collectible from April to December. Meron po akong mga 240, I think 200. Okay. Nakita ko na yung inyong yung statement of financial position ninyo. Noong 2018, 2017. More or less mga 250 million po yung aking collectible that time po, 2018. Noong 2018 sa Kongreso. Yes, opo. Okay. Hindi po sa Kongreso po yan. Buong project na po yan, Your Honor. Can you kindly submit your yung ITR, income tax return ninyo? Mr. Chair, I've already submitted before
dated May 15. Do we have the copy, COMSEC, nung kanilang income tax return? Saan? Ito na ba yan? Sa dulo, saan? Ito. Okay, so sige, okay. So kayo nagbigay kay pinahiram niyo po si Mayor Tumang ng 15 million? Ang naging contribution ko po sa kanya is 14,786,079.74 po. Reflected do yan sa income tax niya? Actually, yung ano po, hindi ko po kinuha yan doon sa revolving. Alam nyo naman po sa ano po, sa construction, pagka nagtatransact ka ng project, kailangan may cold cash ka sa opisina. Hindi nga, okay nga. Oo, Yung pag cold cash tinawag ka. so paano nyo charge sa ano nyo? Sa return, sa Doon sa revolving ko po na ginagamit doon sa opisina po. Doon ko po nilabas yung ano. doon sa, well, corporation to, di ba? Hindi po single proprietor po single siya, kayo. Mr. Sige, Chair. okay. Sige, 15 million. 15 million ang binigay niya, 14 million plus, no? Mr. Chair? Yeah, 14 million po yung almost nabigay niyo kay Alex. Anyway, okay na yun. Mr. Francisco Bonus, kayo po, ano naman po yung trabaho po ninyo sa States? Mekaniko lang. Mekaniko. So magkano kinikita niyo sa isang buwan? Mga, Being a mechanic. Depende ho. Kung merong mga 9,000, no? Mga 100,000 a year. 100,000 pesos A year. a year. 100,000 a year. Ang kinikita nyo. With tax. $100,000. Dollars. And that is most likely mga 5 million. Ganun nga. 5 million divided by 12. And that is how much? More or less. Kasi 1,000 times 50, mga 400 a month. Okay. So, nung panahon to nung 2018, ito po ang kinikita Before ninyo. and after. Ilan taon na po kayo? 69 na. 69. Okay. And 6 years ago, mga ano na kayo? 60 something. 62 and nag-retire na. Okay. And out of your good conscience, pinahiram niyo po ng 20,000. Hindi ko pinayaram. Pinadala lang mo sa akin. Hindi ko kayo yung kapatid. Kala ko kayo yung okay. Sige. Chairman Dan? Sige, Chair. Okay, anyway, just for the information of some members of this committee, it was not Francisco Bonus or all other names that was mentioned that pays, no, or contributed. It is the deceased sister of Mayor Tumang. Diba? Yung babae. Pinasubo ko niyan si Alex. Kaya nga, pero yung nagpapadala ng pera na dinadala mo is from the US sa kapatid ni Mayor Tumang na babae. Sa kanya. Na babae. Oh, Sa bayaw niya. bayaw niya. Oo nga, bayaw niya. Kasi ang lalaki, Ang asawa pinsan ko. Oh, yeah. Now, question is, kasi nandun naman ka naman sa US. Again, ito kasi si Alex Tumang sumagot kanina yung date. Binago mo yung date. So, it was not September. You delivered the money that was not September. That was October. Nagkamali ako sa tupon sa kanya. Nung tignan ko yung passport ko, pag-alis ko pala yung naibigay kong isa.
Kasi ang labo. Hindi, ang tanong ko lang, so when was that money delivered to the wife of Alex Tumang? Up, one day after 5 December and September. So September 28? 20. September 20. At saka, Yun yung first. yun ang first, tapos December 5. Then December 5. December 5. Kasi ang arrival mo is December 5. Dito. Your Honor. Yes. Please, BID, please check na lang po if indeed the arrival or entry of Mr. Francisco Tumang, Francisco Bunos, coincide with the date that was mentioned by Mr. Bunos. Mr. Chair, would it be possible to check the passport of Mr. Bulos? Because based on our records, he does not have any arrival of December 5 in 2018. He did have an arrival of December 2, dated December 2 in 2017, Your Honor. December 2 daw, 2017. Nandito, Your Honor, yung 2018 yan? passport. 2018. Paki ano lang mamaya, no? Para hindi tayo tumagal. Paki-check na po BID with Mr. Bunos and look at the passports na lang po. Yes, Mr. Chair. Oh, thank you. Now, Mr. Alex Tumang. Hindi, balikan kita mamaya. Hindi pa ako tapos si Bunos. You're familiar with the bayaw, no? Bayaw of Mr. Teddy Tumang. Ano ba yung trabaho niya doon? Nagano sa mga nagbabantay sa mga mayayaman na ano. Parang caregiver. Caregiver siya. For the past ilang years ba siya doon? He was there. Mga 30-something. 30. Magkasabay kami. As magkasabay kayo. Halos 40 years. Ganun na. 40 years. So doon siya namatay sa US. Doon siya namatay sa US. Yes, Your Honor. Okay. Anyway, so ito, i-clear ko lang, I will take your statement na yung first delivery is September 20. Tama? Something. Parang malimutin ako. Nandun nakalista doon sa passport ko, Your Honor. Hindi, yung arrival mo kasi from Seoul is 19 August 2018. 19 o 20. Advance ng 20. Sige na, okay na. So, sige i-take ko lang to Your Honor. So, September. Hindi, kasi dito nakalagay is August 20. Umuwi rin ako nung August na. 3 beses ako umuwi nung buwan na yon. Ay, yung taon na yon. Pero yung pagdala ko ng pera, September at saka December lang. Okay. Alex. Ito i-clear na natin Baka next hearing may babaguhin ka na naman. Hindi ako Hindi, no. Not you. Not you. I'm talking to Alex. Kasi yung sa kanya, binago nyo. Okay. Sige. Let's leave it to that. Itong kay Kalma. Sure ka na dito? Your Honor, natawagan ko po siya noon nung umuwi siya. Kasi US citizen po to Oo nga. Oho. Bali, binato lang po sa akin yung date niya. Binigay lang po sa akin. Hindi, ganito kasi yung record ng BID is April 12, 2018 from Los Angeles. Yes. Tapos yung payment or you received the amount of 10,000 Meron kayong tatanong sa on April 12 din, 2018. If I'm not mistaken, Your Honor, kasi sa kanila po nanggaling, tinanong ko kung
anong date sila pumunta sa bahay. Ngayon, binabasian po nila yung kanilang passport. Nagkamali po si Mr. Francisco, yung sa August 20 niya, wala pala nung kinuha ko dahil alam ko magkakaroon ng uling hearing kaya andyan siya sa Pilipinas. Tinignan ko yung mga passport niya. Mali pala yung ano. Anyway, yung- Mr. Alex Sumang, we'll leave it that, no? Yung record mo. So, yung the most earliest na pag-receive nyo ng US dollar is April 12, 2018. Tama? Based dun sa sinabi po ni... Hindi nga. Sandali. Kayo nagbigay nito ng record eh. At Yes. tinatanong ko lang dito, sa binigay niyong record, except for bonus na binago niyo, dahil nakalimutan niya yung travel record niya, is April 12, 2018. Yung kay Kalma. The rest po, ang pinakaano is December, as mentioned by bonus, is December 5 or 2. May reconcile na lang yung travel niya. Sorry, Your Honor, dahil 2018 pa po yan, hindi po namin napa-receive dahil dinadala lang po sa bahay. Hindi nga, Kaya, sandali Alex, hindi. Mr. Alex Tumang, kayo nagbigay nito ng based on the travel record. Anyway, hindi naman pwede na pinadala to through electronic banking. Sabi niyo kasi personal debit, di ba? Opo. Also, based on your record, and based on the record of the BID, except for bonus, puro ang pinakamaaga ng 2018 is April 12. That was delivered to you by Mr. Renato Calma. Mr. Chair, si Renato po, bali, katabing ano lang po yan, meron po siyang anak doon sa may barangay na Hundi. Sandali Eto, wag kang, ang tinatanong ko lang kasi is, ang pinakaunang delivery ng US dollar is April 12, 2018, based on your record by Renato Calma. Yes, Your Honor. Oh, previous to that, wala. After that, Hindi, previous, before, wala. Before April 12, wala. wala po, Mr. Wala, Honor. okay. That's on record, Okay. With this, may I direct Mayor Gonzales, no, to produce and submit to this committee the certified true copy of the payments of Mr. Teddy Tumang with regards to the 43 million pesos. All, if that is, I think, if my memory serves me right, that was a two-tranche payment. No? Kung tama yung pagka-remember ko. But of course, I have to get it, the committee has to get it, because we need to reconcile the dates. Kasi the notice of this allowance happens much earlier. Because the crime that was committed with this 43 million happens during the year 2011 ata. Tama? Tama, Mayor? Tama. That was, and the delivery and payments, and the delivery was made, kung 2011 po, lumabas yung notice of disallowance, that was 7 years ang difference because the first delivery was made April 12, 2018. So we have to get the
certified true copy of the payments being made by Mayor Tumang. Pakiasap lang po. Certified true copy dapat Actual Hindi. sa notice of disallowance. July Hindi. to December. Anyway, mayroon ako dito. No? Mayroon akong hawak, But not certified. but not a certified true copy. Mhm. Ayun, may problema talaga dito. If the data is correct, ano? Kasi hindi pwede kayong gumawa ng story dito sa committee. Nandiyan yung mga initial dates. Now, we have to get a copy with a certified true copy from the Treasurer's Office through Mayor Gonzales. Please, Mayor, ASAP lang po. Kasi pwede niya mang sabihin na si Mr. Bonus nagdala ng ganito, nagdala ng ganito, nagdala ng ganito. Pero ang mahalaga doon is the payment of Mayor Tumang. That is 4 tranches pala, hindi 2. 4 na tranche. Diba? Oo. Kaya nga, dapat Mr. produce Chair. nila. Yes, Vice Chair. I just want to have a quick interjection. I wish to address my question to COA. Ano po bang nature ng notice of disallowance? Is this final and executory? Sir, hindi ko alam. Binabot lang sa kanya. COA, please. Good afternoon, Ito ano mo. Mr. Chair. Good afternoon. I'm Attorney Patrick Teves from the Fraud Audit Office. Yes, Your Honor, it is final and executory since there is already a CP decision, COA Commission Proper decision, Your Honor. And do you confirm that the notice of disallowance was issued 2011? Your Honor, may I check with our records? Whether 2011 or 2012? This the notice of disallowance, Your Honor, were issued in the year 2012 and 2013. 2012 and 2013. Yes, Your Given the fact that the payment was made only in 2018, is Mayor Tumang not supposed to assume also the obligation of paying the legal interest of the demand of the government? Your Honor, the Mayor Tumang filed for an appeal before the Commission Proper. That is why it awaited for the decision of the Commission Proper first. In other words, the notice of disallowance that was issued 2012 and 2013 are not yet final and executory because of the appeal that was filed by Mayor Tumang. Do you confirm that? Yes, Your Honor. So kailan po natapos yung appeal? Your Honor, majority of the COA decisions were issued in 2018. 2018. Yes, Your Honor. Can you please be exact as to the date? Kailan ho naging final yung COA decision at kailan po ginawa yung payment? Your Honor, there are 68 notice of disallowances. May we submit our records? That is for the 43 million that was paid by Mayor Tumang. 34 million, Your Honor. 34 million only. So where did that 43 million come from? Sorry, Your Honor. 34 notice of disallowance, Your Honor. Equivalent to how much? Equivalent to 43 million, Your Honor. Equivalent to 43 million. Just for clarity, Mr. Chair, halimbawa po ba nagkaroon ng delay sa payment?
no? Kunyari lang, ay itong notice of disallowance became final and executory. Let us assume, back in 2012 and 2013, tapos nagkaroon ng payment 2018, by law, by provision, by mandate to COA, meron ho bang additional obligation to assume the interest that accrued already? Your Honor, under our rules, there are no, we cannot impose an interest, Your Honor. There is no imposition of interest. Yes, Your Honor. That is just an inquiry, Mr. Chair. Thank you, Vice Chair. Anyway, other members, yes. Yes, Mr. Chair. Chairman Ben. We're so preoccupied of discussing this transfer of money from sa states going back here, na dala ng mga certain personalities. But in all reality, Mr. Chairman, we all know the story. That hindi naman po naganap to. Istoryahan lang to. Siguro akala nila maloloko nila tayo. Anyway, we'll be proving our point in the next hearing. And we will prove to them that they are lying. Mr. Chair, baka pwede rin nating imbitahan yung sa broker natin si may kilala ka ba, going back lang isa lang kay Daisy, may kilala ka bang Presi M. Garcia? Yes po. May kilala ka, Presi Garcia, broker? Yes po. O kilala mo pala to, ba't hindi mo sinasabi kanina? Yung kanina pong binanggit kong PMG Realty. Kaya nga, o kilala mo tong Presi Garcia, ba't hindi mo binabanggit? Binanggit ko po kanina. Siya yung kilala mo, isang broker? Yes po. O tinatanong kita kanina, isa, magsalita ka, kung sino, ba't hindi mo binanggit to? Nabanggit ko na po nung una eh. Nabanggit na. Can we invite this, PMG Realty po. Oo, Nabanggit ko. mabanggit na, ma-invite na natin sa susunod na hearing. Ha? COMSEC is directed to invite the